Sa pagsala ngayong araw sa impeachment trial ng dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sinabi nito na tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit para sa confidential funds dahil wala naman umanong ganito ang mga nagdaang Vice-Presidente. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita Live. Yes, actually sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap ang dating State Auditor ng Commission on Audit. Bahagi pa rin ito ng paglilitis o pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan naman sa misuse of confidential funds. Sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahigit 30 minutong naantala ang pagdinig. Ito dahil kinailangan pang ikumpara ng prosecution panel at defense panel ang mga dokumento na kailangan gamitin sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na umano'y misuse of confidential funds. Pumayag ng depensa na mag-stipulate sa common exhibits nila ng prosekusyon pero hindi pumayag ng depensa na ma-stipulate ang mga acknowledgement receipt ng Office of the Vice President OVP mula December 21 hanggang December 31, 2022, nagkakalaga ng 125 billion pesos. Ang naturang mga resibo ay nakatakdang patunayan. Sumalang sa witness stand ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Siya rin kasalukuyang audit team leader ng COA Pasay City. Sa paglilitis, ipinakita ang COA Joint Circular 2015-01 na basihan nila ng pagsasagawa ng audit. Ipiniliwanag din ni Wamil ang pinagkaiba ng intelligence funds sa confidential funds. Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. Ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses. Kabilang niya sa kanilang ginagawa ay ang compliance post audit ng national government agencies. Ginagawa po namin yung audit after the fact of the disbursement. So, ini-evaluate po namin kung yung disbursements ay properly supported with complete documents as required by the applicable rules and regulations. And if yung disbursements po ay hindi illegal, hindi irregular, or hindi improper. Ayon kay Wamil, mula 2014 nang magsimula siya, ay tanging si Vice President Duterte lamang ang isinilalim nila sa audit para sa confidential funds. Walaan niya kasing appropriations para sa confidential funds sina dating Vice President Jejomar Binay at dating Vice President Leni Robredo. Batay din sa Joint Circular 2015 o 2015-01, hindi tumalima sa physical at financial plan ang OVP. Kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Maliban dito, hindi rin compliant ang kanilang accomplishment report dahil hindi naka-indicate ang confidential activity na pinagamitan ng kanilang cash advance. Hindi rin isinubit ng OVP ang kanilang documentary evidence o payments na hinihingi rin sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Kabilang dito ang liquidation report at ang mga dokumento para sa cash advance tulad ng cheque, obligation request, physical at financial plan at accomplishment report. Angelic, nasa 15 kahon na naglalaman umano ng confidential funds si Vice President Sara Duterte ang pipresenta ng prosekusyon ngayong araw. Samantala, sa nagpapatuloy na pagdinig, napag-alaman na ginamit umano ang bahagi ng confidential funds ni Vice President Duterte sa medical at food aid na umabot sa 40 million pesos. Gayon din ang pambayad ng incentives at travel expenses may kaugnayan sa confidential operations na umabot ng 10 million pesos. Pero ayon kay Wamil, Roderick Wamil, ang dating State Auditor ng COA, ang naturang gastusin ay hindi kabilang sa mga pinahihintulutang gamitin o sa paggamit ng confidential funds, batay na rin sa mga umiiral na patakaran. Angelique? Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.